Hello everyone and welcome back again sa aking YouTube channel. And for today's video, ituturo ko naman sa inyo ang ilan sa mga tips and guidelines na maaari nyo ma-apply sa channel nyo. If ma-apply nyo itong mga to, mataas yung chance na ma-recommend ni YouTube yung channel mo. At pag na-recommend na ni YouTube yung channel nyo, mas marami na kayo magiging viewers and later on, marami na kayong subscribers. So, please stay tuned in guys. Bago tayo magsimula guys, kung bago ka pa lang sa YouTube channel ko, pa-like at pa-subscribe na din ang aking YouTube channel, then hit the notification bell down below para lagi kayong updated sa aking i-upload ng video. At para ganahan na rin tayo mag-upload ng mga video guys. So, let's proceed. So, una, video title. So, dapat video title kung pa lang, searchable na siya and catchy video title dapat yung inyong ilalagay sa inyong title. So, at lahat ng mga nanonood kasi dito sa YouTube is dalawa lang yung kanilang purpose is to, una is to entertain and pangalawa is to learn more. So, una, may mga tao kasi na nagpupunta sa YouTube para alimin nila yung sarili nila. Example na lang na stress ka sa trabaho tapos manood ka ng mga nakakatawang vlog, yung mga nakaka-entertain na vlog, mawawala na yung stress mo eh. Kaya ngayon, marami na ngayon nagsulputan ng mga vlogger. Hanggang ngayon na pandemic na hindi pa rin natatapos. So, ayan. Tapos, bawal kang lumabas. Kaya yung iba, nanonood na lang sila ng mga vlog, yung mga nakakatawang vlog para ma-entertain sila at mawala yung kanilang stress. So, pangalawa, learn more. Yung gagawin yung video title is sumasagot sa tanong. Like for example, is how to. Dapat laging nasa una niya is how to, paano, secret tips. Kasi tayo mga Pilipino, aminin natin, tayo mga Pilipino is mga mga chismosa. So, pag nilagay mo yan yung secret, so, maku-curious kasi yung iba eh, ano to meron dito secret, tapos, paano to gagawin, tapos, mga curious kasi tayo mga Pilipino, kaya napapaklik sila sa ating channel. So, ayun lang, kung mga tutorials yung iyong mga content is, lagay mo is how to, or like for example, how to create YouTube channel. Once na nag-search ka, tapos nilagay mo paano gumawa ng YouTube channel. I-recommend ni YouTube yung videos na yon at makiklik nila yon kasi yun yung sumasagot sa kanilang tanong. At dapat pag gagawa kayo ng video title is 20 to 60 characters. Wag nang lalagpas ng 60 kasi medyo mahaba na yun. And dapat meron doon keywords para ma-recommend or maklik nila yung videos mo. So, and the second one is description. So dito nila mahanap yung iyong mga promotion link, kung meron ka mga brand, FB page, tapos yung mga videos mo previously, pwede mong ilagay doon para mapanood nila ulit yung mga videos mo previously. And ilagay mo din dito yung mga social media account mo, saan kanila makukontak. Maglagay ka ng hashtag related sa topic para mas mabilis na lang ma-search yung channel mo. Then the third one is tags. So, yung tags minsan nakakalimutan nila gumawa ng tags. So, ang gumawa kayo ng tags is 300 to 500 characters. So, alam nyo guys, ako gumagawa ko ng tags at minsan napakahirap mag-isip ng tags. Meron akong i-recommend sa inyo na app siya na YouTube certified. Ito ang vidIQ na da-download nyo lang siya ng free to Play Store, Google Play Store. At ang laking tulong nito sa aking YouTube channel na nahirapan ako dati noon na gumawa ng mga videos dahil dati katulad niya rin ako na gumagawa ako ng videos na basta lang din ako mag-upload. Then napansin ko napaka-konti ng aking mga viewers dahil pabago-bago din ako dati na ng mga ng niche ko. Tapos ngayon nga maraming nagtatanong sa akin, tapos mga nag-DM sa akin kung paano ko na-reach agad yung 1,000 subscriber, that's 4,000 public watch hour na napakahirap na-reach, diba? So, wag kayong wag kaigil sa
sa dreams nyo, sa goal nyo. Makukuha nyo yan step by step. At makakatulong sa inyo tong tutorials na to para sa pag-grow ng channel nyo. So, yun na. Nasa na tayo? Sa tags. Dapat gumawa kayo ng tags na related sa topic nyo and lagay nyo yung 300 to 500 characters para ma-rank ni YouTube yung channel nyo. Kasi pagka nag-search kayo ng tags, kunwari, yung videos nyo is for tutorials, naka-rank na yung videos mo sa mga tutorials. Kunwari, YouTube tutorials, mararank ka as mga YouTube tutorials. Kasi ang hirap kasi pagka-random yung hindi ma-rank ni YouTube yung videos mo. Kasi yung channel mo is hindi sumusunod sa YouTube algorithm. So, keywords. So, ang keywords is para siyang tag. So, ang kaibahan lang once na ma-search nila yung keywords mo, kunwari, ang niche mo is YouTube tutorials, tapos ang lagay mo sa keywords mo is YouTube tips and tutorials, lalabas doon yung channel mo. Kahit hindi mo na-search yung, kunwari, ako, ang channel ko is Belwatiwat, kahit hindi mo na-search yung Belwatiwat, pag sinearch mo yung YouTube tips and tutorials, makikita mo doon yung mga topics at yung mga videos lalabas na doon. Malaki ang tulong ng keywords sa mga videos para mas ma-recommend ni YouTube yung iyong channel. Then, last, huwag niyong kakalimutan gumawa ng thumbnails kasi may mga maraming mga nag-upload kasi nabasa na lang sila mag-upload at iwasan nyo guys na si YouTube yung gumawa ng thumbnails nyo. Pag napapansin nyo, pagka nag-upload kayo na without thumbnails, may makita kayong screenshot ng videos na ginawa nyo. And then, pag gagawa kayo ng thumbnails, guys, dapat kaakit-akit sa mata ng mga viewers para mapang-click sila sa channel nyo. So, ayun lang guys, kasi ang dito sa YouTube is marami dito competitors. Tayo mga content creators, mga competitors kasi sa sobrang dami nang nag-upload dito sa YouTube is sa isang araw is million uploaders yung mga nag-upload dito sa YouTube. So dapat kailangan mong gandahan yung content mo and yung thumbnails mo. Then kahit hindi lang yung thumbnails yung pinapaganda, dapat gumawa ka rin ng quality content, yung best editing, para mas magustuhan ka ng mga viewers mo. So, dapat consistent ka rin nag-upload para mas makita ng mga viewers mo na yun talaga yung topic mo na susubaybayan ka talaga nila every time na mag-upload ka at sila na yung mga masugid mong mga subscribers. So, ayun lang guys. Sana may natutunan kayo sa aking video tutorials for today at gawin mo na yan sa channel mo para mas ma-recommend ni YouTube yung channel mo at mas dumami pa yung viewers mo. At kung po pwede guys, iwasan nyo na muna makipag-DLS and sub to sub kasi minsan hindi rin siya nakatulong kasi kung given na nakipag-DLS ka, nakipag-sub to sub ka, and nagkipag-sub to sub lang naman sila sa inyo kasi parehas yung kailangan. So, hindi pa rin siya mako-consider as organic subscribers and organic viewers kasi parang ginawa niyo lang yon as kasi kailangan yung ma-reach yung requirement. So, kung pwedeng iwasan guys, iwasan niyo na muna kasi like for example, dumami yung subscribers mo pero yung lahat namang yun is robot. So, parang wala lang din, di ba? So, lahat maganda talaga is ang targetin natin is mga organic subscribers kasi hanggang dulo, susuportahan tayo niyan hanggang dulo. So, ayun lang guys ang aking video tutorials for today at sana may natutunan kayo at i-apply nyo na yan sa inyong mga channel para mas ma-recommend ni YouTube at mas ma-rank ni YouTube yung mga video na i-upload mo at don't forget to like, share, and subscribe at hit the notification bell down below para updated kayo sa aking mga bagong videos. So, thank you guys!